Secretary Sir, sa ating Philippine Army, Sergeant Lama o Philippine Army from 6 ID. Sa ating pong butihing SD member, Honorable Rinaldo Dormido of Committee on Peace and Order, sa ating pastor, yung Bernabe, from Sangkang Kristano ng Kalintaan, and Honorable Mari Ibon, Barangay Official, from Barangay Poblacion. For personnel, DPATS, TODA, 4-piece member, visitors, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Kalintaan MPS, simultaneous launching of Tarpaulin. Mensahe sa mga kasapi ng komunistang teroristang grupo. To start with, please stand for our invocation to be led by Pastor Raymond Bernabe. Sige po tayo manalangin. Dakilang magpalang ang mga salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat at hindi po kami kasama-sama upang alamin at makapalandag ang pangaling kalamay patungkol po Panginoon sa patuloy na pangungulay po sa bayan po ng Kalintaan ng hindi po Panginoon. Upang malaman din po namin yung mga grupo Panginoon. Kaya Panginoon sa pagkakataon ito, patuloy po namin hinihingi ang inyong pangunguna sa gawain po ito at mga Panginoon. Masigit na maunawaan po namin yung mga bagay-bagay na nangyari at kami, yung mga mamayan ng bayan ng Kalintaan, mahigit na magkaroon ng kaalaman para hindi po kami madala o maakit Panginoon. Salamat po at ay pundalangin ang patuloy na pangunguna natin sa bayan po ng Kalintaan sa pangunguna po ng aming constitution. Panginoon, at tumangla ang Army at ang Barangay Poblacion. Panginoon, sa pagkakataon ito ay pundalangin ang patuloy na pangunguna, pag-ingat at ang patuloy tagumpay ay naasang po namin sa pagkakataon ito. Ito po aming dalangin ito pagpapasalamat sa kanyang pangalan. Ay na po ang lahat. Maraming salamat po, Pastor. At para po naman sa welcome remarks and overview of the today's activity, we may call on our acting chief of police, Police Captain Aldrin G. Sir. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal ng konsehal, sa Tisilado, si Konsehal Bernabe. Good morning. Sa ating kagawad ng Barangay Poblacion. Good morning, ma'am. Sa ating kasama sa Philippine Army, isa yung kanilang operation officer, si Sir Yamas. So kay Pastor, sa ating mga miyembro ng Fortis nandito, thank you very much sa pagbibigay niyo ng konting daan sa amin programa ito. Babasahin ko po yung mensahe patungkol dito sa programang ito. Ito po ay simultaneous, buong Pilipinas po ito ginaganap. Ngayon, oras alas 9 ng umaga. So lahat po ng police station, headquarters ng Philippine National Police ay nagsasagawa ng ganitong programa. Kaya, mabalad po tayo na andito kayo, yung mga member ng Corpis at saka yung mga TODA, nandito po. Maraming nanonood sa atin sa palabas at inimbitahan ko na pumunta dito. Hello. Let me read to you the overview of today's activity. Internal security refers to the act of keeping peace within the borders of sovereign state or other self-governing territories, generally by upholding the national law and defending against the internal security threat and its dimension. That the module that the modules armed rebellion, economic security, environmental security, and cybersecurity. Okay. At present, the province of Romblon, Marinduque, Palawan,
and Puerto Princesa City were already declared as Internal Security Operation Pre and ready for development, and the only remaining areas to be declared as ISO cleared are the following provinces of Oriental and Occidental Mindoro. The mensahe sa mga kasapi ng komunistang grupo was conceptualized to encourage more CTG members and each supporter to renounce their support to the government, renounce their support to the CTG, terrorists, and voluntary surrender to return to the fold of law through collaboration, cooperation, and partnership among LGU, PNP, AAP, Church, and the community. So kaya makikita natin dyan mamaya na sama-sama sila. To attain the Internal Security Operation 3 certification status of our province of Occidental Mindoro, we have initiated a holistic approach in the form of a surrender message printed in a tarpaulin to be posted in a conspicuous place, encouraging those local CTG members and supporters to voluntarily surrender and announce their support to the CTG organizations as a manifestation of sincerity and frankness and the call to surrender to the support of our local government unit, the AAP unit, commanders, and the church and the community. Through this holistic approach, may we encourage more our brothers to come down, surrender, and return to the fold of law, so that may we finally attain lasting peace and be declared as ISO free. So, ang ibig sabihin po ng mensahe ito, kung kayo ay may mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na miyembro ng NPA, ay pagkakataon na po na tayo ay sumurrender para tuloy-tuloy na po yung pag-unlad ng ating bayan. So kasi kaya nga po hindi tayo dinadayo ng mga negosyante at mga iba pang mga mahilig mamuhunan, ay gawa po ng lugar natin, ito ay isa sa balakid sa pag-unlad yung mga NPA. Natatakot kasi sila, kung minsan hinihingan ng revolutionary tax para sa proteksyon daw ng mga negosyo. Kaya po, hindi umusad yung ating bayan. So ngayon, dahil sa proclamation ng ating mahal na Presidente, His Excellency BBM, si Bongbong Marcos, during his State of the Nation address last July, so sinabi niya na magkakameron tayo ng amnesty. So pagkakataon na ito, kung may kakilala kayo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, apo na nandun sa bundok o na sumusuporta dito sa bayan, lalong-lalo na yung mga negosyante na nagpapadala ng mga pagkain doon sa mga NPA, dinideliver doon sa bundok para kanilang makain, ay hinihikayat na po ng gobyerno na sumuko na at sumurrender sa ating pamalaan. Nandito yung AAP, nandito yung LGU, so nandito yung church, nandito kami. Malaki po ang budget ng sa mga communist terrorist patungkol sa bagay na yan. Lalo-lalo na yung ating LGU, malaki rin po yung budget niyan. Nakahiwalay po yung budget niyan din sa ELCA. Okay, sa EO 70. Kaya nabuo po yan kasi para sabay-sabay ang buong lakas ng gobyerno ay matulungan upang ang mga kasapi ng NPA o mga sumusuporta sa NPA ay sumurrender na. So, naglaan din po ang ating mahal na mayor ng pondo tungkol sa bagay na yan. So, kaya ginagamit din ng mga AAP yan, yung ating mga kasundaluhan dito. So, muli, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sir sa inyong makabuluhang mensahe ngayong umaga. At ngayon naman po, isulot po natin ang isang mensahe muli na nagmumula sa ating mahal na Sangguniang Bayan member, Honorable Reynaldo Dormido, Committee on Peace in Order. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you, ma'am, po. Sa lahat po ng ating kababayan, sa bayan ng Kalintaan, lalo dito sa members po ng COPIS, at siyempre sa ating pastor, kay Pastor Bernabin, sa ating PFPA, Aldrin Trinidad, acting Chief Police ng bayan ng Kalintaan, at siyempre sa ating Philippine Army, kay Sir
Yama, ano po, thank you po kay Kagawad Marie Ibon na masipag na kagawad ng bayan ng Kalintaan. At siyempre sa TUDA Forces, member ano po, sa chairman ng TUDA, salamat po sa pagpapahiram nyo ng ating silungan sa umagang ito. Narito po tayo ngayon para po sa isang simultaneous ito po ay ginaganap sa buong Pilipinas. Ano po? So, ibutan po ng ating peace and order. Ano po? Sapagkat napakalaga po ito. Ito po yung panawagan ng ating pamahalaan sa panguna po ng ating mga pulisan at Philippine Army. At siyempre sa atin sa bayan ng Kalintaan, sa pangunguna po ng ating minamahal na Mayor Dante Esteban, at siyempre sa Sangguniang Bayan at Vice Mayor, at siyempre ang inyong lingkod na bilang komite ng peace and order. Kami po ay nananawagan sa ating mga kapatid na nawawalan ng tiwala sa ating pamahalaan. Ano po? Ang pamahalaan po at siyempre ang ating Philippine Army at ang ating kapulisan ay handa pong makipagtulungan. Alam po namin na mayroon dyan na talagang ayaw sumunod sa ating pamahalaan. Bagamat ang programa po ng ating pamahalaan ay nariyan, nabanggit ng ating Chief of Police ay Sir Aldrin na may pundo po ang mga kapulisan ng ating Philippine Army at siyempre sa bayan ng Kalintaan sa pangunguna po ng ating minamahal na Mayor Dante Esteban. Ano po, kanina po ay ayun po nabanggit ni Sir na sa April 70 ay may pundo po tayo sa LCAP. More than 2 million po yun para sa ating mga kapatid na nais pong sumuko, ano po, sumurrender. Kung tayo po ay nag-aalindangan, narito po ang inyong mga lingkod. Nandyan sa Kagawad Marie. Andyan po ang ating Philippine Army, ang ating Chief of Police, Sir Aldrin, si Pastor, at ang inyong lingkod po. Ipaabot na lang po, baka may mga kilala kayo na handa pong makipagtulungan ng pamahalaan sa atin. Napakasakit po, kapwa tayo Pilipino, ay maglalaban. Last year po, nasa Palawan kami, nagkaroon kami ng seminar. Ito nag-start ng program. Kaya nag-prayer po sa amin ang isang pari ng army. Naluluha siya pag siya ay nababanggit. Sabi niya, alam niyo po, napakasakit kapwa natin Pilipino ay naglalaban. Nasabi nga namin, ayaw namin ng gulo, ayaw namin ng laban. Bagamat kami sundalo, kami ang tagapamayapa ng ating pamahalaan, ay before na kami pumunta sa laban, ay kami po ay nananalangin. Ayaw po namin ng gulo, may pamilya kami, at pamilya sila. Bukod doon, kapwa tayong Pilipino, naglalaban. Ano po ang nais nyo? Kung kayo po may mga kilalang nais na iparating kung ano ang kanilang damdamin sa ating mga kapulisan, sa ating army, sa ating mga nanunungkulan, sa ating pamahalaan, iparating nyo po kung nais sabihin handa po makipagtulungan ang ating pamahalaan at ating kapulisan. Kamukha nung nabanggit po kanina, kung kayo ay nag-aalindangan, nandiyan po si Kagawad Marie, ang ating army, ang ating police chief, Sir Aldrin, ay handa po yan, napakabigay po ng ating mga kapulisan. Nais po namin patupad ang kapayapaan sa ating bayan ng Kalintaan. Sinasabi ko nga, may anak din po ako na ngayon nasa Palawan. Ayun, sabi niya, Papa, napaka-very peaceful dito. May part lang po sa bayan ng Palawan na medyo hindi natin masabi kasi medyo liglig na lugar. Pero napakaganda dito, sabi niya. Pero bukang bibig dito, sabi niya, ang Mindoro, lahat part ng Kalintaan ay nababanggit. Yung Concepcion, Malpalon, Tanyag, na mayroon pa raw po. Nananawagan po kami sa panguna nating Chief. Panahon na po, magsama-sama po tayo. May mga programa pang gobyerno. Nakikita niyo man mula ka noon. Once na ikaw nag-surrender, bibigyan ka ng mga programa ng pamahalaan. Kung natatandaan nyo, binibigyan sila ng matira, binibigyan sila ng alagaing hayop, buhunan. Ganun po ang gusto mangyari ng pamahalaan. Magsama-sama po tayo, matulungan. Kapwa po tayo Pilipino. Ano po, magkakapatid po tayo. Napakasakit naman po na naglalaban ang kapwa Pilipino. Samantalang noong unang panahon, nung sinakop tayo ng ibang bansa, ay sino ba po ang nagtulungan? Tayong mga Pilipino. Ano po? Ay sana naman may natin itong nangyayari ito sa atin sa West Philippine Sea. Sana naman po ang mangyayari
Pero pag nangyari yun, sinusunod tayo rin po mga Pilipino. Kaya nanawagan po kami sa mga panguna po ng ating chief, kay pastor, kay kagawad, sa ating army. Panahon na po, magtulungan tayo, magsama-sama po tayo. Kung anong po tayo, handa po kami makipagtulang, iparating nyo lang po sa amin. Yun lang po ang hinihiling namin. Muli po, maraming salamat. Magandang umaga, mabuhay po tayong lahat. Yan, no? Maraming salamat po sa ating mahal na FB member, Honorable Dormido. At ngayon po ay isang mensahe naman po ang ating maririnig mula sa ating mahal na Philippine Army, Sir Yang. Hello. Maganda po umaga sa ating lahat. Mensahe ng mga kasaping komunistang teroristang grupo. Huwag kayong mahulog sa paninilang mabubulaklat na pananita ng mga komunista. Yan ay isang patibong. Pagkatayin sila ng galit at kasinungalingan sa inyong mga utak hanggang kayo ay maging kanilang mga instrumento para sa kanilang mga baluktot na ideolohiya. Tayo po ay patuloy na nanawagan sa lahat ay iwasan na ang pagsapi sa mga puntang organisasyon. Ibahagi natin ang kumpanya, suportahan ang kontra-terorismo, ang programa ng gobyerno at ikayatin natin ang ating mahal sa buhay na mag-ingat at huwag makalinlang sa teroristang grupo upang hindi na humantong sa pagkamatay na mas marami sa kababayan natin. Sa mga naging kasapi ng komunista grupo na ikayatin natin sila magbalik loob at huwag nang hayaang mawasak o masira ng maling ideolohiya at kasinungalingan ang kanilang buhay pati ang kanilang mga pamilya habang ang pagkakataon ay kabaloob sa kanilang gobyerno. So, yan po yung short message ko po. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Lama. At ngayon naman po ay sunod natin ang closing remark para po sa ating part 1. Then, hanging of tarpaulin po after ng ating closing remark na ibigay sa ating Honorable Marie Ibon from Barangay Official. Barangay Official from Barangay Poblacion. Sa atin po mga panauhin from Philippine, sa atin po panauhin from Philippine Army, kay Pastor Raymond, kay Konsihala Tuto Dormido, at sa lahat po na naririto ngayon, sa mga kasamahan po sa barangay, kay Barangay Chief of Police at Barangay Police, kay Mr. Ano Policarpio, at sa kanyang kasama. Sa atin po mga BHW na kasama rin po natin sa umaga ito ay magandang umaga po. Bali, sa ngalan po na ating mahal na Kapitan Ricardo Jimenez, hindi po siya nakarating sa umaga ito dahil nilakad po siya sa San Jose. Yun po, pinapaabot lang po niya ang kanyang kauspusang pasasalamat sa grupo ng kapulisan, sa grupo po ng PNP at ng Philippine Army dahil po sa patuloy na pagsuporta sa pagpapanatili ng katahimikan, kapayapaan ng barangay poblasyon. So, nung nandito po kayo talagang napakapayapa po ang aming barangay poblasyon. Kaya po sabi po ng ating kadalang-dalang na kapitan, maraming salamat daw po sa inyo. Kung ano man po ang aming may tutulong sa barangay ay nandito lang po din kami sa sambayan ng barangay ay full supporting po kami sa inyo. So, muli po, maraming salamat po yun at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa ating butihing Honorable Marie Ibon. Ngayon po, isusunod po natin ang hanging of tarpaulin. At pangungunahan po ng ating PNP, Philippine Army, LGU, SB, and church po, no? Pastor Raymond Bernabe. So, inanyahan po ang lahat na tumayo para po tunghayan kung ano bang nakasulat sa ating tarpaulin ngayong umaga.
Meron din po ang mga personnel from Kalintaan PS. So, pangunahan po ni Sir. Dito po tayo sa sir. So, ano ba ang nakasulat sa ating tarpaulin, no? So, habang binababa po ating tarpaulin, basahin ko po ang mensahe sa mga kasapi ng CPP-NPA, no? Ang kapayapaan at kaayusan ng bawat isa at pamilyang Mindoreño ay hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng karahasan, bagkus sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa at pag-uunawaan ng bawat mamamayan. Isang makabuluhang paanyaya sa mga kabayan na kasapi at taga-suporta ng CPP-NPA sa lalawigan ng Mindoro na yakapin ang mapayapang pamumuhay at magbalik loob na sa gobyerno. So atin pong ipaalam sa lahat, no, ng ating mga kaibigan, no, na kami po ay 10 po ng PNP, Philippine Army, LGU and Church, no, ay sila po ay taos puso namin tinatanggap po, no, kakibat ng ating e-clip program para sa kanila. So, maaari pong sir, ito sir, para po sa ating po talks. So, nandyan po yung ating mga logo at hotline numbers. Kung kayo man po ay may alam, no, pwede niyo pong itawag po sa mga hotline numbers na nakalagay sa ating tarpaulin. So, ito po ang ating tarpaulin na may suka na 4x8. Kaya po sa lahat ng ating mga mamamayan, no, so ito po ay dapat natin ingatan, no, at mabasa ng lahat ng ating mga mahal na kaibigan po ay taas po itong tinatanggap, no, para sa patuloy na pagbabago at pagbabalik loob sa gobyerno. So may mga programa po ang Philippine Army at PNP para po sa kanila. So dito po sa Kalintaan ay wala po tayong rebel attorney pa. So isa po sana sa program testimony nila. So sa ibang municipality po meron na. So sa Kalintaan po ay wala pa. Ang pala po ay may alam na at may lumapit po sa inyo, huwag po kayo matakot, no? Dahil kayo po ay may mga programa para po sa kanila. Para sa mapayapang bayan po ng Kalintaan. Ilan po at maraming salamat sa inyong pagdalo, no, at pakikinig sa ating mga mensahe para po sa kanila, no, para po sa ating province. So, salamat ulit, ma'am, sa taga-Portis. So, yung tarpaulin po, iiwan namin dito sa Toda. Huwag niyong kukunin, pang dingding o pang ano pa man.